Maliwanag ano po, na sa kabila ng matigas na pagtanggi ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, na si Cristo ay Diyos, ngunit kakatuwang hindi pinangingimihang ang gawing Diyos ay ang luklukan lamang ni Cristo, sapagkat inaamin nilang Diyos nga raw ang kanyang luluklukan. Kung inaakala ninyong wala ng iba pang ipinakikilalang Diyos ang grupong ito, ay nagkakamali kayo. Sapagkat bukod pa sa kanilang sinasabing ang salita daw ng Diyos ay Diyos din, pagaya rin ng pagiging Diyos ng luklukang luluklukan ng Panginoong Hesukristo, ay alam ba ninyong may isa pang Diyos na itinuturo ang Iglesia ni Cristo ni Manalo? Sa aklat pa rin ang mga pangunahing doktrina ng Biblia na nilimbag ng Iglesia ni Cristo sa page 117 sa tanong bilang 327. Tanong, alin kung gayon ang tinutukoy na makapangyarihang Diyos sa talata? Sagot, ang pamamahalang maaatang sa bata. Tanong, bakit naman tinawag na makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama ang pamamahalang maaatang kay Kristo? Sagot, sapagkat ito'y mula sa Ama. Mababasa ito sa Mateo 28:18. Maliwanag din dito na umaamin din sila na Diyos ang tawag sa pamamahalang iaatang sa ating Panginoong Hesukristo. E di panibagong Diyos na naman ito. Huwag namang sabihin na ang tinatawag na Diyos na pamamahalang ito, ayon sa kanila, ay ito ang Ama. Lumilitaw na bukod sa Ama, ay may kinikilala pa ring Diyos, ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Una, ang salita daw ng Diyos ay Diyos din. Ikalawa, ang luluklukan daw ni Cristo ay tinatawag ding Diyos. Ikatlo, ang pamamahala daw na maaatang kay Kristo ay tinatawag ding Diyos. At ito ay ayon sa kanilang mga publikasyon. Ang tangi lamang nilang tigas ng tanggi ngayon ay ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo na taong tao raw at hindi kailanman naging Diyos. Subalit alam ba ninyo na taliwas sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa ating panahon, ay may lihim na kailanman ay hindi sinubukang sagutin ng mga manggagawang tagapagsalita ni Ginoong Manalo ang tungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo na kanilang itinuro at kinilala at isinulat din sa babasahing pasugo ng mga unang taon ng pangangaral ni Felix Manalo. Ito ay nakasulat sa pasugo Nobyembre 1939. Pinapag-aaral kami ng gramatika ng Ginoo kung hindi raw naming matatanggap na ikapit kay Kristo ang salitang Diyos. Bakit pa kami mag-aaral? Sa naniniwala namang kaming si Kristo'y tinatawag na Diyos. Ikinakapit na talaga kay Kristo ang salitang Diyos. Ngunit si Kristo ay hindi tunay na Diyos, kundi tinatawag lamang Diyos. Ang salitang Diyos ay ikinakapit din sa mga anak ng kataas-taasan. Tinatawag din silang Diyos. Awit 82:6, Juan 10:34-35. Ikinakapit din sa mga anghel ang salitang Diyos. Hukom 13:21-22, Genesis 32:28, Osias 12:3-4. Si Moises ay ginawang Diyos ng Diyos at parang Diyos. Exodo 7:1 at 4:16. Kung sa mga anak ng Diyos ay ikinakapit ang salitang Diyos, lalong may katuwirang ikapit kay Kristo ang salitang ito, Diyos. At ito'y hindi maaaring sabihing aksidenteng nasulat lamang sa pasugo, sapagkat ito ay mababasa rin sa isa pang labas ng pasugo. Pasugo, Agosto 1939, page 17. Kung gayon,
ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na may Diyos. Nakakagulat ano po, ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ng mga panahong nagpapasimula pa lamang dito sa Pilipinas ay naniniwalang tinatawag nga na Diyos ang Panginoong Hesus. Kung papaanong ito'y ikinakapit din daw sa mga anghel, sa mga anak ng kataas-taasan, kay Moises, at mas lalong makatuwiran daw kung ito'y ikakapit sa Panginoong Hesukristo, ang salitang Diyos. Lumilitaw na ang mga aral na ito na unang itinuro ni Felix Manalo ay tandisang tinalikuran na at binago ng mga ministro niya mismo sa pamamahala pa naman ng kanyang anak na si Ginoong Eranio Manalo. At mas minatamis pa na kilalaning Diyos ay ang luklukan ni Kristo, ang pamamahalang maaatang sa balikat ni Kristo kaysa Panginoong Hesukristo mismo, na para sa kanila ay talagang taong-tao. Subalit, kung ang Biblia nga ang ating sasangguniin, ay maliwanag na sinasabi sa maraming mga talata na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ito ay mababasa sa Juan 1:13,14. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos, at ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa'y hindi ginawa kung wala siya. At nagkatawang tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin. Bukod kay San Juan, pinatutunayan din ni San Pedro na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Sa ikalawang Pedro 1:1, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Hesukristo, na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Itinuturo din ni Apostol Pablo na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos sa Roma 9:5, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Maging ang Diyos Ama sa langit ay ipinakikilala ang kanyang anak na Diyos sa Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Sino kaya ang anti-Diyos at anti-Kristo? Ang turo kaya ni Brother Eli Soriano na batay sa pahayag ng mga apostol at Panginoong Diyos mismo, o ang paniniwalang kakontra ng bagay na ito? Kulong! Ang Iglesia ni Cristo, kulong ba? Very good. Nagdagdagan at Soriano, bayog na Diyos, malakpakan nato. Si Soriano, taong yawanon, malakpakan nato. Si Soriano, anti-Cristo, malakpakan nato. Si Soriano, anti-Diyos, malakpakan nato. Usa, Eh, wag na. Bayog yan! Wag na po. Wag na po. Bayog, Eli Soriano! Kung ating susuriing mabuti, kanino nga ba natutupad at lapat na lapat ang salitang Antikristo o kalaban ni Kristo ayon sa Biblia? Amin pong hinihiling ang inyong masusing pagsusuri. Ating basahin ng Juan 10:30 hanggang 34.